Good afternoon, good afternoon. Oh yes, katirika ng araw. Ayan oh. Oh shit, ang init. So, unit for shipping kay Bossing Junex Aguilon or Aguilion ng Zapote, Las Piñas. Okay? So, si Bossing kanina, ang naging transaksyon namin ganito. Tinanong niya, magkano to? Sinend ko sa kanya yung mga picture ng mga available unit. Tapos bossing may COD ka ba? Sabi ko, bossing wala. Ay, pass bossing kasi na-scam na ako sa ganyan eh. Okay po, pass. So, ganun. Maya di, marami akong nakakausap. Tapos, tanong ko nga, sir, ano mga available unit? Ganun. Tapos biglang nag-message ulit sa akin si bossing. Bossing, tumatanggap ka ba ng Gcash? Sabi ko, kaya akala ko na wrong send siya. Sabi ko, ako po, tumatanggap. Akala ko ba, bossing, pass ka? Kailangan ko na kasi, sabi niyang ganun. Ang ginawa ko, nag-send ako ng mga proof kay bossing para parang ang mangyayari kasi kailangan na kasi bahala na parang ganun. Kaya nagbigay ako sa kanya ng proof ng mga for legitimacy. Binigay ko sa kanya yung mga mga yung sa app ko ng JNT, sa monitoring ko ng mga shipment ko, tapos nagbigay ako ng mga identification para assurance na rin ni bossing kasi gusto niya talagang bumili, tapos parang susugal siya, parang gano'n ang mangyayari. Kaya tinanggal ko yung yung alinlangan niyang order sa akin. So, bossing, thank you sa pagtitiwala mo sa akin. Ito yung kinuhang unit sa akin ni bossing. Yan. So, nakita nyo, brand niya is WE. Made in Taiwan. So, 18. Tapos, type B, color black. Okay? Yan. So, open natin. Tsaka nga pala, bossing, ayan. 14 kg. Pop Dino gas. Silyado yan, bossing. Okay? So, si bossing, meron na siyang rifle. Kailangan niya ng sidearms na pistol. Ito ang napili niya. So, bossing, pagbukas mo, meron diyang owner's manual. Maraming nag-inquire nito. Dalawa lang kasi to. Yung isa, kinuha kanina. Yung pinang my day ko. Tapos, itong natitira. Ito yung nakuha ni bossing. Okay? So, titingnan natin kung naka-lubricate siya, no? So, pagbukas mo, bossing, meron siya kasamang owner's manual. To. So, alam ko hindi mo naman yung babasahin. Tapos, meron siyang kasamang dalawang backstrap or pang-extend ng grip. Ayan. So, dito siya, kinakabit siya. Pagka naliliitan ka sa grip, kinakabit siya dyan. Dalawang size yan. Yung isa, maliit. Yung isa, medyo malaki. Ayan. So, tatanggalin mo muna itong pin na to. Ito, tutulak mo siya ng mahaba na to. Ito. Tutulak mo siya. Tapos ipupukpukin mo para lumabas yung pin. Ngayon, syempre, pag kinabit mo to, hindi nakakasya yung maliit na pin. Yun, no? Hindi na siya kasya. Kaya ang ikakabit mong pin sa kanya, itong mas mahabang pin. Okay? So, meron siyang solid metal magazine. Ito. Tapos, ayun lang. Yun lang ang laman niya. So, ito yung unit mo, bossing. Yan. Kita yung barrel niya dito. Tapos, meron siya ditong mga butas-butas. Ayan. Tapos, ito kasing WE, hindi sila paras ng ENC. Kahit yung ENC kasi walang license manggaya ng Glock. Sinusulat talaga nila Glock, ganun. Yung WE, ganyan lang sila. 18C. Hindi sila naglalagay ng Glock dito. Ng G, ganun. So, dapat kasi ang nakalagay dito kapag yung mga license unit, Glock, 18C, Austria, ganun kasi ang nakalagay doon dapat eh. Ito kasing ENC, may sarili silang model, ganyan. Ganito ang nila, ayan, oh. So, yung mga serial number niya, ayan. With technology, ayan. Ayan, oh. So, ganyan. Dapat dito kasi Glock, oh. Glock logo, pero ang nakalagay lang, Gen 4.
Okay? Ganun yung mga WE, hindi sila gumagaya ng hindi sila licensed, pero hindi rin talaga sila gumagaya ng talagang unit. Hindi katulad sila ng ENC, ginagawa nila, ginagaya nga nila, pero tinatakpan naman nila ng electric tape kasi nga bawal yun. Hindi sila licensed. Kumbaga, makaka-copyright sila eh. Bawal yung ginagawa nila na yun eh. So, ito yung unit mo, bossing. May finger groove dito. Yan. Tapos, naka-enlarge na magazine release. Okay. Tapos, ito yung fire selector natin. Pagka taas, ito yung semi-auto. Pag nakababa, yun naman yung full auto. Ikaw na magtanggal nito, bossing. Baka kasi pag tinanggal ko, magkayat-kayat pa ng ng lagkit eh. Ikaw na magtanggal niyan. Pag binaba, so full auto. So naka U-type sight sa rear, tapos white dot sight naman sa front. So, naka-threaded na rin yung outer barrel niya. Pwede ka maglagay dito ng suppressor or tracer. Tapos dito, meron siyang under railings for accessory attachment. Ayan. Ito, bossing, safety to. Pag binaba mo, hindi mo siya makakalabit. Pero wag mo na tong gamitin. Madali itong masira. Yung mga ganito. Kahit anong brand, kahit Tokyo Marui pa, hindi po nila ina-advise na gamitin pa to. Okay? Kasi parang, basta ewan ko dyan sa mga lock na yan. So, tingnan muna natin, bago natin siya i-test fire, tingnan muna natin kung siya ay nakalubricate. Para bago ko may ship, kung wala kayong silicone oil, makapaglagay kayo ng petroleum jelly, or kung may silicone oil naman kayo, lagyan nyo muna bago nyo i-test fire, bago nyo paputokin, mas maganda nakalubricate na. So, paano ba siya kalasin? Kasam muna natin. So, pag nakakasa na siya, ibaba lang natin itong dalawang latch na to. Ito, at saka ito. Sabay. Tapos, makakalas na siya. Pero bakit ayaw niyang makalas? Ayun. So, medyo tuyo siya, oh. Medyo tuyo siya. So, lagyan natin ng silicone oil. Nasaan yung silicone oil ko? Ito na nga lang. Naka-impake na kasi. May firing kasi kami mamaya eh. Inimpake ko na yung silicone oil ko. So, lagyan natin dito. Diyan ang lagay ng silicone oil. Silicone lube tong gamit ko. Naka-impake na kasi yung eh. Ito ang pangit sa silicone lube ayun, no? Masyado siyang malabnaw. Kaya mas gusto ko yung silicone oil. Yung silicone oil kasi matagal matuyo. Malapot siya. Tapos, ang mahal pa ng ganito, silicone lube. Mura lang yung silicone oil. So, pag nalagyan mo na, bossing, yung lahat ng railings, ito, tsaka dito, maglagay tayo ng tigka konti. Yan, patakan lang natin yan. Para yung mga nagkakaskasang friction, maging smooth. So, balik lang natin, bossing. Yan, ganyan ang pagbabalik. Tapos, sagad lang natin ang kasa. O, pagka nakakasa na, okay na siya nun. Tapos, lagyan natin siya ng BBs. So, si bossing galing kasi siyang, hindi ko alam kung meron na siyang rifle dati. Pistol dati kasi, pero meron siyang rifle. Teka, andito na sa bag ko yung nakaimpake na yung ano ko. Meron kaming laban mamaya eh. Nilagay ko na dito yung ito. Black din yung ano ko eh. Pakita ko muna sa camera. Ayun. Black din yung unit ko mismo. Baba ka muna. Okay. So, lagyan natin ng gas. So, bossing, paglalagay ng gas, baka hindi mo lang alam, kung sakali lang na hindi mo alam. Okay? Ito naman kung sakali lang. Kung alam mo naman, skip mo na tong part na to. So, pasok lang natin to, upside down dapat. Lagyan muna natin to ulit. Ito.
Upside down, nasa baba ang magazine. Tapos nasa taas ang gas. Pagka pumasok na yung inlet valve dito sa nozzle, pagpasok na sila, ibaba lang natin yung gas. Yung ganun kadami, kaya na niyang magpa-putok ng 2 puno na magazine. So, lagyan natin siya ng BBs. So, I'm using .20 na Lancer Tactical. Ano ko kasi ito eh. Pang chrono. Ayan, para ma-fill natin yung full auto. Dinamihan ko ng kaunti. So, dito, bossing ang lagay ng sa malaking siwang. Yan, ang hulog ng BBs. Tapos, huwag nyo itong bibitawan. Pag naglalagay kayo, kasi sa AEG, sinusubuan lang ng BB loader yun eh. O kaya, hinuhulugan pag high caps yung, high capacity yung magazine. Hinuhulugan lang yun. Pag mid caps naman, sinusubuan lang ng BBs. Dito, bossing, may hihilahin ka ito. Huwag mo itong bibitawan kasi pag nabitawan mo, nasisipak to. Sa WE pa naman, 350 ang ganito. Sa ENC kasi 250 lang eh. Sa Lazada. Itong gantong maglip. Ingatan mo tong mabitawan. Huwag bitawan kasi nga tumatama siya dito. Nababasag to. Okay? So, malakas ang insert ng magazine. Tapos, test natin yung unit mo, bossing. Okay? Yep. So, kasa, bitaw, fire selector natin, nasa taas, semi-auto. 355. Oh, shit, ang lakas. Ang lakas dito sa Glock, ha? 330 lang yung unit ko, 355, lakas. So, semi-auto. Lakas din ang tunog. Full auto. Ayan, nilagay ko sa baba yung fire selector. So, pagka, burst lang. Kadyut lang. Huwag nating sanayin na lagi tayong nakapindot sa trigger pag nagpo-full auto. May stress agad yung blowback housing natin. May nabibili namang blowback housing, pero pwede naman nating ingatan magkano rin yung blowback housing. Parang 1.8 ata yung blowback housing eh. Okay? Ingatan na lang natin. So, pag full auto, burst lang. Oh, shit. Okay. So, pagka ubos na yung BBs, mag-open slide siya. Yan. Release agad ang magazine. Tapos pag lock, di ba binababa to kadalasan sa mga high kappa? Pag lock, kasa lang. Hila, bitaw. Tapos, i-rest natin yung hammer by pressing the trigger. Tapos lagi, pag natapos gamitin, balik natin ulit siya sa semi-auto para hindi natin aksidenteng makalabit tapos marami agad lumabas pag pinasok natin yung magazine. Salamat, bossing, ng sapote. Thank you.